Umalis ka agad at maghintay sa labas. Wala kang karapatan na nandito. Ang tinig na iyon ay tumagas sa tahimik na hapon na parang isang talim. Matulis, malamig at puno ng pag-aalipusta, barkada ng tagapangasiwa ng lounge. Tatatawag ako ng seguridad kung hindi ka aalis ngayon din. Mga taong tulad mo ay hindi naglalakbay sa ganitong klase ng flight. Si Teresa Perez ay nanatiling walang galaw. Siya ay isang babae at isang bilyonaryo. Ngunit sa sandaling iyon, tinatrato siya na parang isang taong ilegal na pumasok. Isang mahigpit na katahimikan ang bumalot sa terminal. Unti-unting bumuhos ang liwanag na ulan sa tarmac ng Westchester County Airport, habang si Teresa ay nakatitig sa isang empleyado na walang alam na kinakaharap niya ang may-ari ng buong airline. Nagawa nito ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ang kalangitan ay madilim, puno ng mabibigat na ulap ng bagyo. Kakatapos lang ni Teresa na dumating gamit ang kanyang makintab na itim na Mercedes, ang tunog ng kanyang designer na takong ay marahang tumalbog sa basang kalsada. Kakatapos lang niya isara ang isang negosyong nagkakahalaga ng bilyon sa London at ang gusto lang niya ngayon ay magpahinga sa eksklusibong lounge bago siya umalis sa kanyang pribadong jet pauwi. Ngunit nang marating niya ang pintuan ng first-class lounge, agad siyang pinigilan ni Roberto Diaz, ang manager ng lounge. Ang tono niya ay walang ekspresyon, halos may pagdududa. Pasensya na po ma'am, para lamang ito sa mga first class na pasahero. Pakita po ang inyong boarding pass at membership card para makumpirma namin ang inyong access. Itaas ni Teresa ang isang kilay. Matagal na siyang pumapasok sa lounge na ito nang walang problema, lagi sa mga tahimik na oras para iwasan ang atensyon. Para maiwasan ang gulo, mahinahong iniabot niya kay Roberto ang kanyang platinum card at boarding pass mula sa kanyang clutch. Sinuri ito ni Roberto sa ilalim ng ilaw na parang naghahanap ng peking card. Malakas siyang huminga na para bang gusto niyang marinig ng lahat. Hindi ito tama ang itsura. Hindi ko pa nakita ang mga ganitong card. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Nanatiling kalmado si Teresa. Masasabi kong tunay ang mga ito. Sige, sagot ni Roberto ng malamig. Pero maghintay ka sa labas habang kinukumpirma ko. Itinuro niya ang mga basang pintuan ng salamin. Kailangan naming protektahan ang karanasan ng aming mga elite na customer. Pormal lang tono niya, pero nakakasakit ang mga salita. Nang walang pagtutol, lumabas si Teresa. Agad na bumaling si Roberto at sinalubong ang isang matandang puting lalaki na kakarating lang. Magandang hapon, Ginong Gutierrez, malapit na ang inyong flight. Pakiusap, pumasok po kayo. Pumasok ang lalaki nang hindi man lang tinanong. Sa labas, tahimik na nakatayo si Teresa, basa ang kanyang mamahaling Amerikana. Sa loob, isa-isang dumadaan ang mga puting pasahero at tinatanggap ng mainit na pagtanggap ng walang pagtingin kay Teresa. Pagkalipas ng 25 minuto, bumalik si Roberto na may pagdududa pa rin sa kanya. Sige, maluwag na sabi niya, pwedeng pumasok dahil sa panahon, pero pagbabantayan ka namin. Bawat salita ay parang sampal kay Teresa. Siya ang CEO, ang babaeng nagtayo ng mismong airline na pinagtatrabahuhan ni Roberto, at siya ay pinapahiya, hinuhusgahan hindi sa kanyang kakayahan kundi sa kulay ng kanyang balat. Pagpasok niya, basa at magulo, lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Ibubunyag niya ang mapanirang pananaw na ito at siya mismo ang mag-aalis nito. Hindi pa alam ni Teresa na ito ay simula lamang ng isang nakahihiyang karanasang hindi niya malilimutan. Isang laban na kailangang ipaglaban hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa marami pang ibang tao na ganun din ang trato. Habang pumapasok siya sa marangyang lounge, ang gintong ilaw at kumikislap na mga chandelier ay nagbigay ng mainit na liwanag sa kanyang mukha. Isang matinding kontrasta sa malamig na ulan na kanyang tiniis.
Ngunit ang init na yon ay tila malupit, hindi nakapagpapaginhawa. Sumunod si Roberto, palihim na binabantayan siya na parang isang banta. Lumapit siya sa isa pang empleyado at bumulong, malakas para marinig ni Teresa. Bantayan mo ang babaeng iyon. Sabihin mo agad kung may kakaiba siyang gagawin. Hindi nagsalita si Teresa, umupo siya sa makinis na leather na upuan sa sulok, kalmado ang mukha. Wala sa mga tao sa paligid niya ang nakakaalam na siya ang pumipirma sa mga tseke ng mga taong naggalit sa kanya. Payapa ang kanyang mukha pero sa loob may bagyo na unti-unting bumubuo. Sa front desk, nakaupo si Roberto na matigas ang katawan. Totoo sa kanya na tama ang kanyang ginawa. Sa kanyang dekadang pamamahala ng lounge, ipinagmamalaki niya ang kanyang tinatawag na kakayahan, ang makita kung sino ang tunay na VIP. Sa kanyang isipan, palaging mga matandang puting lalaki sa mga suit na isinusuot ng maayos o mga matagal ng mayayamang elite. Ang isang tiwala sa sarili na babae na naglalakbay ng mag-isa ay hindi pumapasok sa kanyang mga hinuha. Mula sa kanyang mesa, muling tumingin si Roberto kay Teresa at tiningnan ang kanyang detalye sa screen. Maliwanag na nakasulat, T. Perez, may-ari at CEO. Ngunit tila hindi niya ito nakita o ayaw paniwalaan. Para sa kanya, hindi maisip na ang isang babae tulad ni Teresa ang mangunguna sa isang malaking imperyo ng aviation. Mula sa malayong sulok ng lounge, tahimik na pinagmamasdan ni Ismaela Bautista, isang batang attendant, ang nagaganap. May halong guilt at kalituhan ang kumikislap sa kanyang mukha. Nakita niyang naghihintay si Teresa sa labas sa ulan habang pumasok ang mga puting pasahero ng walang tanong. Bahagyang nais niyang makialam, magsalita, ngunit pinigilan siya ng takot. Sa kanyang entry-level na posisyon, naramdaman ni Ismaela na wala siyang kapangyarihan kaya nanahimik siya. Samantala, naramdaman ni Teresa na ang issue ay mas malalim pa kaysa sa kamangmangan ng isang tao lang. Hindi ito basta pagkiling ni Roberto, parang isang bagay na nakaukit sa mismong mga pader ng lugar. Isang tahimik at nakakalason na agos ang dumadaloy sa bawat sulyap, bawat kinakabahang paghinto ng mga tauhan. Nang lumubog ang bigat ng pagkaalam na iyon sa kanya, sumiklab ang kapaitan sa loob. Hindi ito tungkol lamang sa kanyang personal na pagtrato. Ito ang mapait na katotohanan na ang buong kumpanya, ang kanyang kumpanya, ay nagpapahintulot na umusbong ang ganitong asal. Biglang lumapit ulit si Roberto sa kanya. Bahagyang yumuko siya, mababa pero matatag ang tinig na may autoridad. Linawin ko lang, mahigpit namin kayong pagbabantayan. Isang maling hakbang lang, tatawagan ko agad ang seguridad. Tinitigan siya ni Teresa, kalmado ang tono at mahinahon. Ganun mo ba kausap ang lahat ng bisita mo o yung mga katulad ko lang? Napatigil si Roberto, nagulat sa tahimik at matatag niyang pananalita. Sandali siyang natigilan, ngunit naibalik niya ang kanyang kumpiyansa. Pinagbabantayan ko ang sinumang sa tingin ko ay posibleng maging problema. Walang sinabi pa si Roberto, lumiko na at umalis, iniwan ang tanong ni Teresa na nakabitin sa hangin. Mas malalim ang insulto ngayon kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pride, ito ay tungkol sa lahat ng kailanman ay tinrato ng ganito at walang lakas o plataporma para magsalita. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malinis at mahinhing katahimikan ng premium lounge, gumawa si Teresa ng desisyon. Hindi niya gagamitin ang kanyang status para agad parusahan ng sinuman, hindi pa. Sa halip, hahayaan niyang ipakita nila ang kanilang sarili ng buo. Magmamasid siya at aalalahanin. Dahil kung talagang gusto niyang gibain ang nakakalason na kulturang ito, kailangang makita ito ng mga tao kung ano talaga ito. Sa labas, umuungal ang hangin at bumubuhos ang ulan sa mga bintana na para bang gustong basagin ang ilusyon ng sibilisasyon sa loob.
Nakaupo si Teresa ng tahimik, tinatanggap ang lahat ng nangyayari. Alam niyang mas malala pa ang darating. Ito ay simula lamang ng isang araw na magtutulak sa kanya na harapin ang mga pangit na katotohanan sa loob ng kumpanyang itinayo niya. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Teresa at isinusuot ang basang Amerikana. Ang bawat tik-tak ng kanyang takong sa makintab na sahig ay may lakas na tahimik. Naglakad siya palabas sa matatayog na pintuang salamin patungo sa airstrip. Ang kalangitan ay nananatiling kulay abo at mabigat, sumasalamin sa bagyong nasa loob niya. Nakahintay sa gilid ng tarmac ang kanyang pribadong eroplano, isang makinis na puting Gulfstream na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit nang malapit na siya sa hagdan, isang flight attendant na nakauniforme ang humarang, malinaw na gustong pigilan siya. Siya si Carmen Aquino, ang chief attendant na kilala sa matalim niyang intuition sa pag-evaluate ng mga pasahero. Ngunit ngayong araw, ang kanyang pakiramdam ay mauuwi sa malaking pagkakamali. Tinitigan ni Carmen si Teresa mula ulo hanggang paa na may bukas na pagdududa. Masikip ang mukha niya sa paghuhusga at ang kilos ng katawan ay nagpapakita ng pagtanggi. Bago pa man makapagsalita si Teresa, pinutol siya ni Carmen. Ito ay isang private jet, sabi niya ng matalim. Hindi ka pinapayagang sumakay. Ang mga salita ay dumurog na parang malamig na tubig sa mukha. Ngunit nanatili si Teresa na kalmado. Alam ko kung nasaan ako, sagot niya ng mahinahon. Ako ay pasahero sa flight na ito. Kumpleto ang aking mga dokumento. Ngumisi si Carmen, tumitig sa bahagyang basang damit ni Teresa at sa elegante nitong takong. May malupit na tono ang kanyang boses. Hindi ka mukhang ganitong klase ng bisita na karaniwang pinaglilingkuran namin. Sigurado ka bang hindi ka dapat sa commercial terminal? Mga 1 milya ang layo niyan. Parang palaso ang bawat salita, ngunit nanatiling mahinahon si Teresa at iniabot ang boarding pass niya. Payo ko, silipin mo muna ang mga dokumento ko bago magbigay ng palagay. Hindi man lang tiningnan ni Carmen ang mga ito. Sa halip, lumala ang kanyang pagngisi. Pinalakas niya ang boses para marinig ng lahat sa paligid. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng paglipad sa eroplano na ito? Ang isang biyahe ay aabot ng hindi bababa sa 75,000. Hindi ako naniniwala na kaya mo yan. Ililipat ang tingin ng ilang ground crew na malapit, nagulat, ngunit wala sa kanila ang kumilos. Sa cockpit, tumingin si Captain Richard Davis sa eksena, pagkatapos ay tahimik na lumihis ng tingin. Ayaw niyang makialam. Dahil sa katahimikan sa paligid, mas lalo pang lumakas ang boses ni Carmen. Seguridad, may sumusubok sumakay sa private plane nang walang pahintulot. Kailangan ko ng tulong ngayon. Dumiretso si Roberto Diaz sa tabi niya. Matatag ang tindig, puno ng sariling katuwiran ang tono. Kailangan mong umalis sa lugar na ito kaagad, ma'am, para lang ito sa mga autorisadong pasahero. Kami ay autorisado, mahinahong sabi ni Teresa, pakisilip ang manifest. Ngunit hindi na matitinag si Carmen. Nasaktan ang kanyang pride at hindi siya umatras. Itinaas niya ang kamay para patahimikin si Teresa. Hindi ko na kailangang tingnan pa ang kahit ano, malamig niyang sabi. Marami na akong nakitang nagsubukang sumingit dito sa jet na ito at alam ko kung sino ang totoong kliyente namin. Hindi ka isa sa kanila. Ang huling mga salita niya ay bumagsak na parang kulog. Tumahimik ang apron. Sa loob ng isang iglap, nanahimik ang paligid na parang nakaposas. Hindi kumurap si Teresa. Kalmado ang kanyang mukha, halos nakakabinging katahimikan, ngunit sa kanyang kalooban, ang kanyang determinasyon ay nagliyab na parang bakal na pinanday sa apoy. Sigurado ka ba? Tanong niya ng banayad. Hindi lang ito basta tanong. Isa itong huling babala, ang kanyang huling alok kay Carmen na muling pag-isipan bago tumawid sa isang linya na hindi na niya maaaring balikan. Hindi nagatubili si Carmen, malakas at mayabang ang kanyang sagot.
Totally sure, sambit niya, walang ideya na sa ilang sandali ang kanyang kayabangan ay sisira sa kanyang karera na hindi na niya mare-recover. Kalma at tumpak, inabot ni Teresa ang kanyang telepono mula sa bulsa ng Amerikana. Alam niya na ang gagawin niya ay yayanig hindi lang kay Carmen at Roberto, kundi sa buong sistemang diskriminasyon na kanilang sinusuportahan. Sa labas, palapit na ang bagyo. Ngunit sa loob, si Teresa ang sentro ng mas makapangyarihang paglilitis. Hindi na ito tungkol sa isang insulto, ito ay tungkol sa pagharap sa isang kultura ng pagkiling na matagal nang hindi napapansin. Nang itaas niya ang telepono sa kanyang tenga, bahagyang nanginig ang mukha ni Carmen. Ngunit sa isang hininga, bumalik siya sa kanyang matigas na tindig, kumakapit sa kakaunting autoridad na inakala niyang taglay niya. Saan ang seguridad? Utos ni Carmen, malakas ang boses para marinig ng lahat sa paligid. Nakatingin siya kay Teresa para kontrolin ang kwento. Sadyang pinili niya ang palabas na iyon, isang pagtatangkang ipakita si Teresa bilang banta, isang taong hindi karapat-dapat naroon. Dumating si Roberto Diaz kasabay ng tawag ni Carmen. Isang tingin sa tindig ni Carmen, handa na siyang kumilos nang hindi nagtatanong. Lumapit siya puno ng pagmamalaki sa sarili. Sabi na naming umalis ka, sigaw niya. Hindi ito lugar para sa mga tambay o gulo. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang telepono mula sa tenga at tumingin kay Roberto nang napakalamig na tila nagyeyelo ang hangin. Maling-mali ang ginagawa mo, sabi niya kalmado at pantay ang tinig. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon na tingnan ang passenger manifest bago lumala ang sitwasyon. Tumingin si Roberto ng bahagya at tumawa ng bahagya, minamaliit siya. Lumingon siya kay Carmen, nakangiti. Ano sa tingin mo, maniniwala ba tayo sa kanya? Yumuko si Carmen, mayabang at mabagal ang pananalita. Roberto, magpakatotoo tayo. Kung talagang mahalaga siya, kilala na siya ng isa sa atin. Nagbibiro lang siya. Siguro gusto lang makakuha ng libreng biyahe sa eroplano na lagpas na sakayan niya. Masakit ang kanilang mga salita, ngunit nanatiling matatag si Teresa. Walang emosyon. Inabot niya muli ang kanyang boarding pass at ID mula sa bag. Ito ang aking mga kredensyal. Hindi na ako magtatanong ulit. Tinanggap ni Roberto ang mga ito nang hindi masyadong interesado, sinuri ng palabas ang pagdududa. Pagkatapos ay tumawa at itinataas ang mga ito. Heto Carmen, tingnan mo ito, boarding pass at black card. Astig, pero halika na nga, kahit sino pwedeng gumawa ng pekeng ganyan ngayon. Tumawa si Carmen ng malupit. Black card, yan ba ang takot sa amin? Pakisuyo. Mas maganda pa ang pekeng ginagawa ng mga tao sa kanilang basement. Puno ng pangungutya ang hangin. Ilang staff ang natawa ng kinakabahan. Hindi nagsalita pero kitang-kita ang pagka-awkward. Wala kahit isa na lumapit upang ipagtanggol si Teresa. Sa labas, mas malakas ang ulan. Ang bagyo ay sumasalamin sa tensyong kumukulo sa pagitan nila. Matatag na nakatayo si Teresa, hindi dahil mahina siya, kundi dahil naghihintay siya. Naghihintay ng tamang sandali para makabalik. Lumapit si Carmen kay Roberto, bumulong ng sapat lang para marinig ni Teresa. Kung hindi dumating ang seguridad agad, kami na ang gagawa rito. Tumango si Roberto mababa at nagbabanta ang boses. Kailangan mong umalis, huwag mo kaming pilitin na gumamit ng lakas. Hindi pa rin gumagalaw si Teresa, tinitigan sila ng hindi kumukurap. Nang muling magsalita, malambing pero hindi pwedeng baliwalain ang boses niya. Sigurado ka ba talaga na gusto mong tahakin ang daang ito? Sapagkat kapag tumawag ako ngayon, wala nang atrasan. Napailing at natawa si Carmen ng malakas. Oh, nakakakilabot. Lumingon siya kay Roberto, nakangisi. Narinig mo yon? Binabanta na niya tayo. Nakangisi rin si Roberto at sumabay sa sarkasmo. Oo, mas mabilis ka nang tumawag. Tingnan natin kung anong klaseng emergency ito sa tingin mo.
Hindi pinansin ni Teresa ang kanilang pang-aasar, muli niyang itinaas ang telepono at nagsalita ng malinaw at may autoridad. Loren, i-connect mo ako kay Rogelio at sa executive board. Agad, may kritikal na sitwasyon dito sa Westchester Airport na kailangang mabilis na aksyonan. Ang kanyang kalmado at tumpak na tono ay nagdulot ng ginaw sa paligid. Sa unang pagkakataon, natahimik si Carmen at Roberto, tila nag-aalangan. Ang pangalang Rogelio, ang Chief Operating Officer ng kumpanya, ay bumagsak na parang martilyo. Nang hina ang kumpiyansa ni Carmen, kumurap siya, nagulat, ngunit agad na pinilit na ito'y isang bluff lang, isang desperadong palabas para magtago ng hiya. Tumayo si Roberto ng matigas, ang ekspresyon ay kontrolado, ngunit ang nakatiklop na panga ay nagpapakita ng dahan-dahang pagdududa. At sa labas, patuloy ang bagyo, mas malakas ang patak ng ulan, parang ang mga langit mismo ay nagbabantang babaguhin ang lahat, at hindi pabor kay Carmen at Roberto. Tumawag ka kahit kanino, pangasar ni Roberto, nilalampasan ang babala niya. Pero huwag kang mag-expect na maniwala ang iba sa tong maliit na CEO na palabas mo. Hindi ito ang entablado mo. Hindi kumurap si Teresa. Nakatutok ang kanyang tingin, kalmado, matalim at hindi matitinag, parang sinusukat niya ang eksaktong sandali para ilabas ang katotohanan. Pagkatapos, sa speaker ng kanyang telepono, may narinig na tinig, matatag, pamilyar at malinaw. Teresa, ako to si Rogelio. Ayos ka lang ba? Ano ang nangyayari? Hindi nagatubili si Teresa na tumingin direkta kina Carmen at Roberto. Malinaw, maingat at makapangyarihan ang kanyang tinig. Tinatanggihan ako ng access sa sarili kong jet ng mga empleyado ng sarili nating kumpanya. Sinabi nila na hindi ako karapat-dapat sumakay sa sarili kong eroplano. Tumatawag ako ng agarang board meeting para ayusin ito. Tumigil siya sandali para siguraduhing tumama ang bawat salita. Ako si Teresa Perez, CEO ng Perez Aviation, at ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Agad ang epekto. Namutla ang mukha ni Carmen, may nanginginig sa kanyang tindig. Tumingin siya kay Roberto ng kinakabahan, naghahanap ng suporta. Ngunit mabilis nang bumagsak ang dating kumpiyansa nito. Ngunit hindi pa rin umatras si Carmen. Pinilit niyang tumawa ng malakas pero hungkag, umaasang mapawalang bisa ang narinig. Roberto, narinig mo yan. Ngayon ay CEO pa siya. Ano pa kaya susunod? Presidente ng buong bansa? Nagsumikap si Roberto na panatilihin ang palabas kahit na nanginginig ang boses niya. Tama yan, Carmen. Nagbibiro lang siya. Nakakaawa nga. Ngunit unang beses na nabasag ang kanyang boses, tumingin siya sa paligid para maghanap ng kumpirmasyon pero iniiwasan siya ng mga staff. Wala ni isa ang tumawa. Nakapigil hiningang katahimikan ang bumalot sa VIP area. Sa labas, patuloy ang rumaragas ang bagyo. Wala nang sinabi si Teresa, hayaan niyang muling magsalita si Rogelio. Naiintindihan ko, papunta na ako, aayusin namin ito. Tinapos niya ang tawag at inilagay ang telepono sa bulsa ng Amerikana. Pagkatapos ang mukha niya ay matigas na parang bato. Hinarap niya ng huli kina Carmen at Roberto. Carmen Aquino, Roberto Diaz. Marahil ay dapat ninyong pag-isipang mabuti ang lahat ng sinabi ninyo. Bawat insulto, bawat palagay ay idodokumento na at gagamitin bilang formal na ebidensya. Binuka ni Carmen ang bibig, sinubukang magpakita ng matatag pero kitang-kita ang takot. Akala mo ba kaya mong takutin kami? Hindi mahalaga kung sino ang sinasabi mong ikaw. Ginagawa namin ang trabaho namin. Pinoprotektahan ng mga tunay na pasahero. Tumango si Roberto na sang-ayon pero halos bulong lang ang mga salita niya. Pawisan siya sa noo, palibot-palibot tumingin ng kinakabahan, umaasang may tutulong sa kanya sa gulo na nilikha niya. Tiningnan sila ni Teresa ng matatag, puno ng matalim na pagkadismaya. Binigyan ko kayo ng huling pagkakataon para itama ang pagkakamali niyo, sabi niya.
Hindi ninyo talaga nauunawaan ang bigat ng ginawa nyo. Mula ngayon, bawat kilos nyo ay mananagot. Lumayo siya para maghintay. Sa loob lamang ng ilang minuto, darating na si Rogelio at ang board. Kasabay nila ang pagbagsak ng kumpiyansa ni na Roberto at Carmen. Ilalantad ang kanilang pagkiling para makita ng lahat. Lulupigin ng bagyong kanilang tinulungan likhain. Patuloy ang malakas na ulan. Parang nililinis ang mga kasinungalingang matagal nang nakatago sa maliwanag. At sa kabila ng lahat, matatag na nakatayo si Teresa, kalmado, matatag at hindi natitinag. Handa na siya sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay, hindi lang para ipagtanggol ang kanyang dangal, kundi para alisin ang kawalang katarungan sa kumpanyang kanyang itinayo mula sa simula. Muling nanaog mula sa hagdan ng jet sina Captain Richard Davis at First Officer Tyler Evans, parehong mukhang maingat at alerto. Sanay silang dalawa sa paghawak ng iba't ibang emergency, pero iba ito. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ni Davis ang eksena at tumigil nang makakita siya kay Teresa. Sapat na ang presensya niya para malaman ni Davis ang lahat. May autoridad siyang dala, isang uri na hindi kayang pekein. Naramdaman niyang may buhawi sa kanyang sikmura. Lumapit si Tyler at bumulong, "Kapitan, may hindi tama dito. Dapat nating doblehin ang pagsuri kung sino siya." Tumango si Davis pero bago siya makilos, may lumapit pa. Si Luis Soriano, ang ground supervisor. Matagal na siyang nanonood mula sa gilid, tahimik na tinatimbang ang sitwasyon. Bahagyang nanginginig ang boses niya nang magsalita. "Carmen, Roberto, baka kailangan nating suriin muli ang mga dokumento niya. Malaki ang posibilidad na mali tayo dito." Tumalikod si Carmen at tinignan siya ng may galit. "Luis, hindi ko kailangan ng payo kung paano gawin ang trabaho ko. Alam ko kung sino ang kausap ko. Kung ayaw mong maipit dito, umatras ka." Mabigat ang dating ng salita. Lumayo si Luis ng bahagya, nasaktan pero hindi sigurado kung paano sasagot. Nagkatinginan ng ibang staff ng hindi komportable pero wala ang pumasok. Yumuko si Roberto, nilingon si Luis na may mapanuyang ngiti. "Narinig mo siya, hindi ito ang tawag mo, huwag ka nang makialam." Ibaba ni Luis ang mga mata, nilunok ang pagsisisi na mabigat sa kanya. Pinanood ni Captain Davis ang lahat at nakaramdam ng lalim na pag-aalala. Lumapit siya kay Carmen, maingat sa salita. "Carmen," sabi niya, mababa pero seryoso ang boses, "suriin nating muli ang manifest. Kung maging masama ang resulta, mas malala ang magiging epekto kaysa sa inaakala mo." Pumikit ng bahagya ang mga mata ni Carmen na nagpakita ng titig na mas malamig pa kaysa sa bagyong nasa labas. "Nasabi ko na sa iyo," singit niya kay Captain Davis, "maliban kung may maitutulong ka, bumalik ka na sa cockpit at gawin ang trabaho mo. Ako ang sasagot dito." Hindi gumalaw si Davis. Tumagos ng husto sa kanya ang mga salita ni Carmen. Sa lahat ng taon niyang paglipad, hindi pa niya naramdaman ang ganitong kawalang lakas o kahihiyan. Alam niya sa kanyang puso na ang pananatiling tahimik sa ganitong mga pagkakataon ay bahagi siya ng problema. Ngunit kinatakutan niya ang posibleng ganti, ang takot para sa trabaho, kaya nanatili siyang tahimik. Nakita ni First Officer Evans ang hidwaan sa mukha ng kanyang kapitan. Nararamdaman din niya ang parehong walang magawa na kahihiyan. Ngunit tulad ng iba, nanahimik din siya. Pinagpalakas ng katahimikan si Carmen at Roberto, naniniwala silang sila na ang nanalo. Bumalik si Carmen kay Teresa, nakangisi. "Nakikita mo, walang naniniwala sa palabas na ito. Dapat ka nang umalis bago lalong maging hindi komportable ang lahat." Hindi sumagot si Teresa. Hindi na ito galit. Mula na ito sa isang mas malalim na kalinawan, ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag ang katotohanan ay hindi maitatanggi. Hindi na para sa sarili niya lang siya nakikipaglaban. Ipinagtatanggol niya ang lahat ng kailanman ay pinabayaan,
tinanggi o pinahiya ng katahimikan, takot at pakikipagsabuatan. Mas malakas ang ulan sa labas, tila ang mundo mismo ang nananawagan ng hustisya. Tumingin siya sa mga tao sa paligid, mula sa matapang na pagtanggi ni Carmen hanggang sa lumalalang kaba ni Roberto at sa malungkot na katahimikan ni Luis. Pagkatapos, tumigil ang tingin niya kay Captain Davis at First Officer Evans na parehong nahihiya nang hindi niya tinitigan. Naintindihan ni Teresa ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pagbabago ay hindi manggagaling sa mga tumatalinghaga. Kailangan itong magsimula sa kanya. Kailangan itong magsimula ngayon. Tumingin siya sa relo sa kaumusad ng isang hakbang. Sa loob ng ilang minuto, mahinahon niyang sinabi, malalaman ninyo kung sino ang hindi dapat nandito. Parang kampana ang mga salita niya sa gitna ng bagyo. Isang babala ng pananagutan na paparating na. Sa labas, nilabo ng ulan ang mga bintana na parang tinatangkang itago ang pangit na katotohanan sa loob. Punong-puno ng alalahanin ang silid. Sinubukan ni Roberto at Carmen na panatilihin ang kanilang tindig, ngunit nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Nagkikibit balikat ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa paligid. Ramdam na nila ang pag-uga ng lupa sa ilalim nila. Pagkatapos, buong determinasyon, muli niyang inilabas ang telepono. Nilikod ang mga bulong at paghuhusga, umusad ng may dignidad at tinawag ang susunod na numero. Ang boses niya ay tumagos sa hangin ng may hindi matitinag na lakas. Ryan Hughes, kailangan kong makuha lahat ng security footage mula sa Westchester Airport sa nakalipas na 1 oras, agad. May seryosong kaso ng diskriminasyon sa lahi na kailangang aksyonan agad. Sa kabilang linya, narinig ni Ryan, pinuno ng seguridad ng Perez Aviation, ang pagka-urgente at autoridad sa tinig ni Teresa. Naiintindihan ko, Miss Perez. Magpapadala ako ng team kaagad para makuha ang mga recording. Tinapos ni Teresa ang tawag ng tahimik at tumango. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Habang tumitindi ang presyon sa paligid, palibot niya, nag-iikot si Roberto ng kinakabahan, hindi sigurado kung ano ang maaring nakuha ng mga kamera. Nagsimulang pumilas ang kumpiyansa ni Carmen. Sumikip ang lalamunan niya, unti-unting sumulpot ang takot, bigla tahimik na lumapit ang isang tao. Siya si Ismaela Bautista, ang batang ramp attendant na pinanood ang buong pangyayari. Makikita sa mukha niya ang pagsisisi at tapang habang nilalapitan si Teresa. Nangangatog ang boses niya, ngunit taos puso. Miss Perez, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Mali ang nangyari dito. Nakita ko ang lahat at pinagsisihan kong hindi ako nagsalita agad. Wala akong lakas ng loob na gawin ang tama noon. Pero gusto kong malaman mo, nakikita ko na ito ngayon at nahihiya ako. Sa unang pagkakataon ng araw na iyon, lumambot ang mga mata ni Teresa. Sa lamig ng pagkiling at kalupitan, ang tapat na paghingi ng tawad ni Ismaela ay isang bihirang apoy ng init. Tumango si Teresa ng marahan. Salamat, mahalaga ang tapang mo. Sana walang iba pang makaranas ng pinagdaanan ko ngayon. Napaliko ang bibig ni Carmen sa galit. Nilusob niya si Ismaela, matalim ang tinig. Ismaela, lumabis ka, bumalik ka sa pwesto mo bago ka pagdisiplinahin ko. Naramdaman ni Ismaela ang takot na pumailan lang sa mukha niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carmen ulit, kalmado na pumasok si Teresa sa pagitan nila. Ang kamay niya ay nakalapat sa balikat ni Ismaela, malamig at tiyak ang tinig. Hindi, Carmen. Ikaw ang dapat matakot sa disiplina dahil ako ang magbibigay nito. Natuwa si Carmen na parang tinamaan ng malamig na hangin. Naguluhan si Roberto, nanginginig ang mga kamay dahil napagtanto nilang nawalan na sila ng kontrol sa sitwasyon. Malapit, tahimik na nanood si Luis Soriano na ang dibdib ay puno ng hiya. Sana
ay nagkaroon siya ng tapang ni Ismaela noon. Nang tingnan nila Captain Davis at First Officer Evans, kitang-kita ang paggalang sa tapang ni Ismaela at sa tahimik na utos ni Teresa. Hindi na maikakaila ang bigat ng kanilang hindi pagkilos. Bumalik ang tingin ni Teresa kina Carmen at Roberto. Ang tinig niya ay tila bakal na dumadagundong sa bagyo. Sa loob ng ilang minuto, kapag na-review at nailathala na ang security footage, sasagutin ninyong dalawa ang ginawa ninyo. Ang pagkiling, ang kayabangan, tatapos na ito ngayon. Nakatayo sina Carmen at Roberto sa pagkabigla, tahimik. Ang dating mayabang at tiyak nilang kumpiyansa ay naglaho na, pinalitan ng lubos na kalituhan at takot. Sa labas, patuloy ang rumaragasan ng bagyo, tila sumasali ang kalikasan, nililinis ang mga taong matagal nang nagtaglay ng lihim na pagkiling at tahimik na kawalang katarungan. Nanatiling tahimik si Teresa, nakatuon ang tingin sa malayo patungo sa airstrip. Naghihintay siya, naghihintay na dumating sina Rogelio at ang security team. At alam niya, walang alinlangan na pagdating nila, ang katotohanan ay babagsak na parang kulog. Nasa ilang sandali na lamang sina Carmen at Roberto para harapin ang mga parusang hindi nila kailanman inisip. Hindi ito tungkol lang sa araw na ito. Ito ang simula ng digmaan ni Teresa laban sa pagkiling, katahimikan at sistemikong kalupitan. At sa pagkakataong ito, hindi siya titigil hanggat walang ibang maranasan ang pinagdaanan niya. Ang huling mga salita niya ay nananatiling hanging malamig at matalim, hindi matiis ang tensyon. Sinubukan ni Carmen na itago ang takot sa likod ng maskara ng kataasan, ngunit lumilitaw na ang mga bitak. Sa likod ng kanyang matigas na tindig, sumisiklab ang takot. Ngunit kapit pa rin siya sa kayabangan na nagdala sa kanya dito. Naniniwala pa rin na mapoprotektahan siya nito. Sa labas, mas malakas ang hampas ng ulan sa mga bintana. Parang bawat patak ay naghuhugas ng mga kasinungalingan, pagkakakumbaba at bulag na kawalang interes. Tahimik na huminga ng malalim si Captain Richard Davis at inilahad ang kanyang tablet mula sa loob ng Amerikana. Nanganganib na ang kanyang loob. Dumudurog ang pagdududa sa kanya, hindi na mapigilan. Pinindot niya ang screen, nanginginig ang mga daliri at binuksan ang flight manifest. At naroon ito, sa pinakataas ng listahan, O. Perez, may-ari CEO, na bigla siya naputol ang hininga. Sandali nawala ang lahat ng tunog, pinalitan ng malakas na pagtibok ng puso. Tumingin siya kay Teresa, matatag at hindi natitinag, at tumama sa kanya ang katotohanan. Diyos ko, bulong niya. Katabi niya yumuko si First Officer Tyler Evans, pumikit ang mga mata habang tinitingnan ang tablet. Namutla ang mukha niya. Hindi pwedeng siya talaga ang CEO, bulong niya, halos di marinig. Ang tahimik na katotohanan iyon ay kumalat. Tumahimik ang mga crew malapit, napabuntong hininga sa guilt. Tumingin sila kay Teresa, hindi na may pagdududa, kundi may pagsisisi. Ibaba ni Luis Soriano ang ulo, pilit itinatago ang matinding pagsisisi. Sana ay tumindig siya sa tabi ni Teresa noon. Hindi pa rin napapansin ni Carmen, muli siyang sumigaw. Hindi ko alam kung sino ang akala niyang siya, pero dito na nagtatapos ang palabas na ito. Carmen, tumagas ang boses ni Captain Davis sa kanyang pagyuko, mas matatag kaysa dati. Kailangan mong tingnan ito, napailing si Carmen nang makita ang tablet. At natahimik, nag-crack ang kanyang ekspresyon parang yelo sa ilalim ng presyon. Perez, CEO. Halos bulong na ang boses niya ngayon, napuno ng takot. Luminga si Roberto sa likod niya, ramdam din niya ito. Namutla ang mukha niya, parang tinamaan ng matinding suntok. Biglang nawala ang dating tapang, naiwang takot lang. Palibot nila, ibinaba ng ibang empleyado ang mga mata.
Walang nangahas tumingin kay Teresa ngayon. Hindi na kailangang magsalita. Mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa anumang paratang. Dumating ang katotohanan at ito'y mapanira. Nakatayo siya roon matatag at may autoridad. Sinasabi ng kanyang presensya ang lahat nang hindi nangangailangan ng isang salita. Hindi ito tungkol lang sa disiplina. Ito ay simula ng isang mas malaki, isang paglilitis na siya mismo ang mamumuno. Habang patuloy ang hampas ng bagyo sa labas, si Carmen at Roberto ay nanatiling hungkag at wasak. Huli na para balikan ang kanilang mga ginawa. Huli na para takasan ang presyo ng kanilang pagkiling. Pagkatapos, sa rurok ng katahimikan, umalingaw-ngaw ang mga sirena sa di kalayuan. Sa gitna ng ulap ng ulan, isang hanay ng mga itim na SUV ang dumaloy papunta sa pasukan ng paliparan. Bumukas ang pintuan ng unahan. Lumabas si Rogelio Perez, COO ng Perez Aviation, kasama ang mga legal na tagapayo, senior HR officials at isang pribadong security team. Yelo ang kanyang ekspresyon, matulis ang tingin. Pagpasok niya sa VIP lounge na nahimik ang lahat, agad na tumutok ang mga mata niya kay Teresa, ang kanyang kapatid na babae, ang co-founder, ang puso ng kumpanya. Isang tingin lang sa kanya, kalma ngunit halatang nasasaktan at nagliyab ang galit sa mga mata niya. Teresa, ayos ka lang ba? Dali-dali siyang lumapit, malumanay at protektado ang tinig. Mabuti naman, sagot niya ng mahina. Ngunit ang kumpanya natin, hindi. Agad na naintindihan ni Rogelio. Pinagmasdan niya ng matalim ang mga tauhan. Nakababa ang ulo ni Carmen, nanginig ang mga kamay niya. Mukha namang multo si Roberto, ang dating kayabangan ay naging abo na lamang. Nabababa ang boses ni Rogelio, mababa at puno ng panganib. Ano ang nangyari dito? Tanong niya, pilit kinokontrol ang galit. Bakit tinrato ang CEO ng kumpanyang ito na parang isang dayuhan sa sariling eroplano? Nagsalita si Carmen, nanginginig ang boses. Ginoo Perez, sinusunod lang namin ang protocol. Pinutol siya ni Rogelio ng matalim. Sino ang pinoprotektahan ninyo? Ang tunay na mga pasahero o ang sarili ninyong pagkiling? Nag-echo ang mga salita niya sa buong silid, parang martilyo. Hindi sumagot si Carmen. Nawala ang kulay ng kanyang muka, naintindihan na niya kung gaano kalala ang kanyang pagkakamali. Nakatayo si Roberto na tila nagyayelo, nanginginig ang mga labi habang naghahanap ng paliwanag. Hindi namin siya nakilala, natatarang sabi niya. Hindi niyo siya nakilala. Ang boses ni Rogelio ay tumusok na parang yelo. O kaya inakala niyo na hindi maaring isang babae ang may-ari ng Perez Aviation. Ganito ba ang klasing isip na pinag-uusapan natin? Tumama ng malakas ang mga salita niya. Walang sumagot. Tahimik na tahimik ang silid. Nakatitig ang mga mata sa basang sahig. Nakayuko ang mga balikat sa bigat ng pagkakasala at kahihiyan. Sa likuran, nanatili si Luis Soriano. Kitang-kita ang pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi na matiis ang bigat ng kanyang katahimikan. Lumiko si Rogelio sa kanyang security team na may matalim na galaw. Isara ang lounge, ipreserba ang lahat ng footage kaagad. Mabilis kumilos si Ryan Hughes at ang kanyang team, sinara ang mga pintuan, nilock ang mga files at inalagaan ang bawat segundo ng mga naitalang ebidensya. Malakas at matatag ang boses ni Rogelio. Nais ko ng buong ulat tungkol sa insidenteng ito, bawat detalye, bawat kilo, bawat salitang sinabi. At kayo, sabi niya, nilingon sina Carmen at Roberto, ay ipapaliwanag kung paano ninyo naisip na tama lang tratuhin ang CEO ng kumpanyang ito na parang isang dayuhan. Lumaki ang mga mata ni Carmen sa takot. Wala nang pagtakas ngayon, wala nang pagtanggi, wala nang pagtatago. Nakatayo si Roberto sa tabi niya, wasak, nakatitig sa kawalan, unti-unting unawain ang katotohanan ng kanilang nagawa.
Lumapit si Captain Richard Davis. Mahinahong yumuko siya. Gino Perez, sabi niya, sinuri ko ang manifest. Nagkamali kami ng malaki, kasalanan namin yon. Tumango si Rogelio ng maiksi pero hindi naging malambot ang kanyang tono. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, Kapitan. Ngunit hindi nito pinapalusot ang iyong katahimikan. Ikaw ang namuno sa flight na ito. Dapat kumilos ka agad nang maramdaman mong may mali. Ibaba ni Davis ang mga mata. Alam niyang tama si Rogelio. Wala nang natitirang paliwanag. Pinanood ni Teresa ang lahat ng nangyayari. Naimpluwensyahan ni Rogelio ang sitwasyon ng may di matitinag na lakas at naramdaman niyang lalong tumitibay ang kanyang sariling loob. Hindi lamang ito usapin ng hustisya para sa kanya. Ito ang simula ng isang mas malawak na laban. Nilingon ni Rogelio ang kanyang kapatid at naging mas mahinahon ang kanyang boses. Hindi ka na nag-iisa dito, Teresa. Nangangako ako na sisiguraduhin naming hindi na mauulit ang ganitong bagay. Tahimik na tumango si Teresa, muling bumalik ang kanyang lakas. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang nakikita at sinuportahan. Sa labas, nagsimulang humupa ang ulan, parang naramdaman ng bagyo ang pagbabagong nagaganap. Isang bagong simula ang sumisibol. Inilagay ni Teresa ang kamay sa balikat ni Rogelio, isang tahimik na pasasalamat. Tumingin siya sa pribadong jet, dating simbolo ng tagumpay, ngayoy mansyado ng nangyari sa tabi nito. Malinaw at malamig ang kanyang tinig. Gusto ko lahat ng tao sa eroplano. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Nakatayo ng matigas sina Carmen at Roberto, hindi makagalaw, ngunit nauunawaan na wala na silang pagpipilian. Tahimik nilang sinundan sina Teresa at Rogelio papasok sa jet. Si Captain Davis nakayuko, ang huli sa lahat ng mga staff. Sa loob ng cabin, bumagsak ang katahimikan na parang mabigat na kurtina. Lumapit si Teresa sa ulo ng conference table. Ang kanyang presensya ay sapat ng humiling ng buong atensyon ng lahat. Nakatayo si Rogelio ng matatag sa kanyang tabi. Nakatayo ang mga security officer habang ang HR at legal teams ay nagbukas ng mga folder na puno ng mga tala handa sa mga magiging epekto. Tumingin si Teresa kina Carmen at Roberto at ang kanyang tinig ay puno ng tahimik na galit. Gusto kong marinig ang paliwanag ninyo mula sa inyong dalawa. Bakit ninyo tinrato ang CEO ng kumpanyang ito na parang hindi siya nararapat? Mahina at nanginginig ang boses ni Carmen. Miss Perez, sinusunod ko lang ang protocol sa seguridad. Tinuruan akong kilalanin ang mga VIP at akala ko, ano ang inakala mo? Pinutol siya ni Teresa, ang boses niya ay mas matalim pa sa talim. Sa kulay ng balat, sa itsura, iyan ba ang protocol mo? Tumahimik si Carmen na mula ang kanyang mga pisngi. Wala nang depensa sa kanyang ginawa. Sinubukan namang magsalita si Roberto, ngunit mahina ang kanyang boses. Sumuporta lang ako kay Carmen. Hindi ko inakala na magiging seryoso ito. Hindi seryoso, inulit ni Teresa. Akala mo ba ang paghamak sa CEO mo, pagbawal sa kanya na sumakay sa sariling eroplano at pagsuporta sa racial profiling ay basta-basta lang? Walang nagsalita, patay na ang katahimikan sa cabin. Nakatayo si Captain Davis sa gilid, seryoso ang ekspresyon. Nilingon siya ni Teresa, ang boses niya ay mas malamig ngunit hindi na matalim. Kapitan Davis, kinikilala ko na tinanggap mo ang responsibilidad mo dito. Ngunit ikaw ang responsable sa flight na ito at ang iyong katahimikan ang nagpayagan na mangyari ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi suspindihin ka habang iniimbestigahan pa. Tumango si Davis ng bahagya, hindi siya tumutol. Ang kahihiyan sa kanyang mga mata ay sapat na upang ipakita na nauunawaan niya ang seryosong sitwasyon. Hinarap ni Teresa sina Carmen at Roberto ng huli. Ang kanyang tinig, kahit kalmado at matatag, ay hindi nagbigay ng kahit anong puwang para sa maling pagkakaintindi.
Carmen Aquino, Roberto Diaz, simula ngayon, kayo ay parehong tinatanggal sa Perez Aviation. Hindi ko papayagan ang diskriminasyon ng kahit anong uri sa kumpanyang ito. Nanahimik ang buong silid. Nakatayo sina Carmen at Roberto na parang nagyeyelo, maputla at nanginginig. Ang autoridad na dati nilang kinukupkop ay naglaho sa bigat ng mga salita ni Teresa. Hindi na nila sinubukang sumagot. May 30 minuto kayo para kolektahin ang inyong mga gamit, dagdag ni Teresa. Ang seguridad ang mag-e-escort sa inyo. Kalmado pa rin ang tono niya, ngunit hindi matatawaran ang bigat nito. Lumiko siya sa iba pang mga tao sa loob ng cabin. Mahina ang boses, ngunit puno ng kahulugan. Naway maalala ang araw na ito, hindi bilang kabiguan ng 2 individual lamang, kundi bilang isang masakit na aral kung paano ang hindi napigilang pagkiling ay maaaring siraing ang isang buong sistema mula sa loob. Dumampi ang katahimikan sa buong silid. Nagpalitan ng mga nahihiyang tingin ng mga tauhan, unti-unting nauunawaan ang bigat ng kanilang katahimikan. Ipinatong ni Rogelio ang kamay sa balikat ni Teresa bilang tanda ng suporta. Mainit ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi lamang ito tungkol sa pananagutan ng mga individual, mula ngayon sisirain natin ang kulturang nagpayagan sa mga pangyayaring ito. Tumango ng matatag si Teresa. Alam niyang hindi ito katapusan, ito ang simula ng bagong panahon. Isang panahon kung saan ang katarungan ay hindi na opsyonal, ito ay magiging pamantayan. Habang unti-unting nawawala ang huling patak ng ulan sa mga bintana at sumisikat ang araw, naramdaman ni Teresa ang pagbabago. Lumipas ang bagyo, hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng kumpanyang kanyang itinayo. Ilang sandali pagkatapos, nagsagawa sina Teresa at Rogelio ng isang emergency meeting para sa buong kumpanya. Puno ang malaking conference hall ng mga senior leadership, HR at legal teams. Mabigat ang atmosfera, lahat ng mata ay nakatuon kay Teresa. Nang magsalita siya, bawat salita ay malinaw at may layunin. Simula ngayon, Anya, hindi lamang magiging leader ang Perez Aviation sa kahusayan, kundi maging sa etika. Hindi na namin pahihintulutan na maulit ang nangyari ngayon. Ipinakita niya ang malawakang plano para sa reforma. Una, ilulunsad ng HR ang mandatoryong anti-bias at anti-racism training program. Mula sa mga bagong empleyado hanggang sa mga executive, walang tatakas. Kailangan nating harapin ang mga pagkiling na nasa loob natin, sabi ni Teresa. Tanging sa pagkilala nito ay maaari nating simulan ang pagwaksi. Sunod, inilunsad niya ang isang confidential hotline na pinamamahalaan ng isang third party kung saan ang mga empleyado ay maaaring magulat ng diskriminasyon, maling pag-uugali o abuso sa kapangyarihan ng walang takot. Hindi ito tungkol sa pagkakawatak-watak, paliwanag niya. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala. Ito ay tungkol sa paglikha ng kulturang tunay na may pananagutan at kung saan mahalaga ang bawat tinig. Ngunit hindi doon nagtapos si Teresa. Inanunsyo niya ang pagpapatupad ng isang makabagong AI system na idinisenyo para matukoy ang diskriminasyong wika at kilos sa emails, pagpupulong at internal communications. Walang pagkiling ang teknolohiya, sabi niya. Ito ang magiging patas nating katuwang sa paglikha ng kultura ng paggalang. At saka pinili ni Teresa na kilalanin ang tapang. Itinaguyod niya si Ismaela Bautista, ang batang ramp agent na matapang na lumapit noong pinahirapan si Teresa. Hindi lang mabait si Ismaela, sabi ni Teresa sa kumpanya. Matapang siya sa oras na kailangan. Kaya siya ngayon ang bagong senior customer service manager natin. Isang alon ng sorpresa at pagsang-ayon ang kumalat sa silid. Kinilala rin niya si Luis Soriano na sa kabila ng pag-aatubili ay naglakas loob na magsalita.
Ipinakita ni Luis kung ano ang anyo ng tahimik na tapang at profesionalismo, dagdag ni Rogelio. Itinalaga siyang regional director na may tungkuling bantayan ang kultura at kalidad ng serbisyo sa lahat ng sangay. Sa bawat anunsyo, nagsimulang magbago ang damdamin sa silid mula sa pagkakasala at gulat patungo sa pagkakaisa at pag-asa. Tumayo muli si Teresa upang tapusin ang pulong, ang tinig ay puno ng paninindigan. Mula ngayon hindi na susukatin ang kumpanyang ito sa kita lamang o market share, idineklara niya. Susukatin tayo sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa, sa kung paano tayo haharap sa kawalang katarungan, at sa lugar ng trabaho na ating bubuuin magkasama. Nag-aplos ang lahat. Hindi na ito basta pulong. Ito ay isang kilusan. Habang tumingin si Teresa sa paligid, hindi na siya nakakita ng kumpanya lamang. Nakita niya ang isang koponang handang malampasan ang kanilang nakaraan at maging modelo ng industriya sa etika, dignidad at pagkakapantay-pantay. Hindi magiging madali ang daraanang landas. Ngunit habang sumisikat ang araw sa mga bintana, tiyak si Teresa sa isang bagay. Ang hinaharap ng Perez Aviation ay itatayo sa katotohanan at ang liwanag ng katarungan ay hindi na muling papayagang mapawi. Ang matapang na pamumuno ni Teresa ay hindi lamang yumanig sa pundasyon ng Perez Aviation. Nagpasiklab ito ng isang kilusan na lagpas pa sa mga pader nito. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kwento ng babaeng CEO na hinarap ang rasistang kawalang katarungan sa loob ng sariling kumpanya ay naging pambansang balita. Ang kanyang mga kilos ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Ang matapang na paninindigan ni Teresa Perez ay naging higit pa sa balita. Ito ay naging simbolo ng pananagutan sa korporasyon. Hindi nagtagal, ang kanyang pangalan ay kumalat sa mga boardroom, silid-aralan at mga samahang pinamumunuan sa buong mundo. Sa Harvard Business School, ang kanyang kwento ay naging tampok na case study, Perez Aviation at ang korporasyong revolusyon laban sa diskriminasyon. Tinukoy siya ng mga scholar, CEO at mga eksperto sa etika bilang modelo ng transformational leadership. Ang nagsimula bilang isang matinding krisis ay naging isang pamana, isang pagsisimula ng pandaigdigang usapan tungkol sa papel ng hustisya sa negosyo. Isang buwan ang lumipas, ang mensahe ni Teresa ay naabot ang Kongreso. Inanyayahan siyang magpatotoo sa harap ng Kongreso sa isang espesyal na pagdinig tungkol sa responsibilidad panlipunan ng mga korporasyon. Nakatayo siya sa marble na bulwagan ng kapangyarihan at nagsalita ng may tahimik na paninindigan. Walang kumpanya ang maaring ipagmalaki ang kita nito, sabi niya, kung ang mga kinita ay itinayo sa kawalang katarungan. Ang responsibilidad panlipunan ay hindi isang kilos lang, ito ay isang obligasyon. Tumama ang kanyang mga salita sa puso ng lahat. Nag-uumapaw ang palakpakan. Si Teresa Perez, na minsang napahiya, ngayoy pinarangalan, ay naging pambansang simbolo ng tapang at prinsipyo. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa insidente, isang nakakagulat na pangyayari ang lumitaw. Si Carmen Aquino, ang dating opisyal na minsang nagpahiya kay Teresa, ay naglabas ng isang pampublikong liham. Hindi ito pagtatanggol. Ito ay tapat, taos-puso at puno ng pagsisisi. Akala ko noon ay naiintindihan ko ang mundo, isinulat ni Carmen. Ngunit ngayon ay napagtanto ko na bulag ako sa aking sariling pagkiling. Nais kong humingi ng taos-pusong paumanhin kay Miss Perez at sa sino mang nasaktan ng aking mga ginawa. Nang basahin ng liham, may kakaibang damdamin ang bumalot kay Teresa. Alam niyang ang tunay na pagbabago ng kultura ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng problema, kundi tungkol din sa pagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago. Kaya bilang makapangyarihang pagpapakita ng awa, inimbitahan ni Teresa si Carmen na bumalik,
hindi bilang empleyado, kundi bilang isang tinig, isang guro. Binigyan si Carmen ng tungkulin sa programa ng anti-bias training ng Perez Aviation. Ibinahagi niya ang kanyang masakit na pagbabago. Unti-unti, ang kanyang kwento ay naging kwento ng pagtubos ng isang taong naglakas loob harapin ang pinsalang kanyang ginawa at gamitin ito para turuan ang iba. Sa paglipas ng panahon, naging tinig si Carmen para sa paglago at pagpapakumbaba. Ang kanyang paglalakbay mula sa kontrabida tungo sa tagapagsulong ay nagbigay inspirasyon sa marami, pinatutunayan na hindi pa huli ang lahat upang magbago. Sa huli, nang ang kultura ng kumpanya ay muling naibalik at lumago, mahinang umatras si Teresa mula sa sentro ng atensyon. Bumalik siya sa bahay para sa ika-70 kaarawan ng kanyang ama, si William Perez. Napapaligiran ng pamilya, init at pagmamahal, tumayo ang kanyang ama, matay kumikislap sa pagmamalaki. Teresa, sabi niya, may halong emosyon sa boses. Pinakita mo sa amin ang isang bihirang bagay, na ang kapangyarihan na walang layunin ay simpleng pribilehiyo lamang. Ngunit ang kapangyarihan na may layunin ay kayang baguhin ang mundo. Napuno ng luha ang mga mata ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang bawat pagsubok na kanyang dinaanan, ang kahihiyan, galit at pagtutol ay naging isang pamana, isang gabay para sa hustisya, tapang at mga susunod na henerasyon. Ang nagsimula bilang masakit na pagsubok ay naging makinang na halimbawa ng tunay na pamumuno. Hindi lang tatandaan si Teresa Perez sa tagumpay sa negosyo, kundi sa kanyang walang takot na paninindigan laban sa kawalang katarungan. Ang kanyang kwento ay nagliyab ng apoy na sisiklab lagpas pa sa mga pader ng anumang boardroom. Sapagkat ang kwento ni Teresa ay hindi lang tungkol sa pagbangon mula sa paghihirap. Ito ay tungkol sa paggamit ng sakit bilang mitsa ng pagbabago. Ito ay tungkol sa pagharap sa hindi komportabling katotohanan at muling pagbuo ng mas mabuting bagay. Ngayon, ikaw naman, may lakas ka ba na tumindig laban sa kawalang katarungan tulad ni Teresa? Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung naantig ka ng kwentong ito, i-like, i-share at mag-subscribe para makatulong ipalaganap ang mensahe ng tapang, katarungan at pamumuno na mahalaga. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.